Hi guys! Good morning! Nandito kami ngayon sa... What's good in the morning? Ano? What's good in the morning? Hindi! Para sa kanila. Baka good yung morning nila. Ano nga yung hotel na ito? Stella Pads Hotel. Nandito kami ngayon sa Celafad Hotel. So unfortunately, we're still in Manila. Which is, dapat nandun na kami ngayon sa Taipei. Pero gidenied kami ng immigration. Offload. Tawag nila din offload. Offload ba? Offload daw ang tawag. So, no choice but to stay in Manila. Pero we are planning na magpapatulfo daw kami sa Monday. We will stay for now for Manila. Kahapon wala pang mga plano-plano kasi mga bangag pa yung utak namin. Ako, more than 24 hours na akong walang tulog kahapon. Saya siya after denial ng boyfriend niya, iniyakan niya. Boyfriend talaga, after denial sa immigration, iniyakan niya kaya wala rin siya sa sarili niya kahapon. Yun. Ano pong masasabi niyo, ma'am? Wala na akong masabi. Ang right now, pinaplano namin kung ano yung gagawin namin, yung sunod na hakbang, kung saan na naman kami. So, ngayon, it's Sunday, since walang Tulfo, we will wait until Monday para pupunta kami kay Raffle Tulfo in action. For today, our plan is to just roam around Manila. We will go to Mall of Asia. Even if they denied our departure, we will still make out of it. Sa vacation na ito. Ako, 1 week vacation pero sasayangin ba natin yung Monday to Friday na vacation ko? Hindi. Wala lang. So, you guys must be wondering kung bakit kami mag-overreact at magpapatulpo. Dahil na-offload kami, hindi po yun. Kasi, si immigration officer, sinabihan kami na from now on, if ever nalalabas kami ng country, dapat daw may dala kaming sponsorship galing sa pupuntahan namin na country. Wala naman kaming kamag-anak sa country na pupuntahan namin At saka kaya nga pupuntahan namin is free visa. Kasi para wala na siyang visa, wala nang question sa immigration. Akala namin, pag free visa or pag pupunta ka ng ibang bansa, bibili ka ng ticket, magbubuking ka ng hotel doon, yun na yun, lalabas ka na. Pero madami pala silang mga requirements doon. So, yun yung hindi namin alam talaga. Which is, dapat, ang payo pa nila sa amin na kaya na-denied kami, last na-denied kami, yun ngayon sabi niya na hindi kami makakalabas ng bansa kung wala na kaming sponsorship. Tapos, ang gusto pa nilang sponsorship is yung parang kamag-anak mo doon, close family, kamag-anak mo sa ibang bansa. So, ako, kung ang kamag-anak ko lang yung mga ate ko na nasa Qatar sila sa Qatar lang ako pwedeng magbakasyon. Ganun. So, parang pagkakaintindi namin is parang ibaband nila kami sa immigration na hindi na kami makakalabas kasi yun nga yung gusto nila na dapat may sponsorship kami. Saan kami kukuha ng sponsorship? Saan ang hustisya yung Hong Kong, Singapore, mga Thailand, mga Indonesia, wala namang visa dyan Tapos, kung makakaya namin in time na pupunta kami doon, kailangan pa namin ng sponsorship. Hindi naman business meeting, hindi naman business ang pupuntahan namin doon, kundi tourist. So, meron pa. Marami pang mga bansa. Na-denied kami sa Korean visa, nalaman lang namin October 10. So, in the same day, before kami na-denied, 2 to 3 days siguro before kami na-denied, nag-plan B na kami na pupunta kami ng Taiwan. So, October 10, na-denied kami. The same day, nag-book ako ng ticket, bumili ako ng ticket, nag-book ako ng hotel. So, Taipei. Kinwestiyon pa nila yan. Bakit daw kami kumuha ng ticket, nag-book ng hotel, ora-orada pagka denied namin? Ano bang problema nila? Afford ko mag-book So, bakit nila i-question yun sa amin? Diba?
At saka, yun na nga, kung yun na nga yung kwan doon, kung free visa ang country ng, ang kwan kasi nila is, mga questions nila sa amin is, kinwestiyon nila kami kung ano nga yun daw yung pangalan ng hotel na pupuntahan namin ng Taiwan. Which is, since ang husband niya yung nag-book ng hotel, hindi pa namin masyadong kabisado yung kwan. Plus, yung mga names kasi, di ba, usually Taiwan, mga Chinese name yun. Mahirap talaga siya i-memorize. Tapos, tinanong pa rin nila kami ng itinerary. Kaya nga may Google eh. Kaya nga may Google Map. Kasi dun, parang pag nasa hotel na kami dun sa Taipei, isi-search na namin kung saan kami pupunta. May mapagtatanungan na naman sa kwan eh. Hindi pa sila naniwala kasi sinabi ko, sinulat ko lahat sa notebook. So, ayan ang proof. Nasa notebook ko lahat yan, ha? Yung mga lahat ng mga yung pupuntahan namin. Ayan. Pero ang kwan lang sa kanya kasi is, nilagay niya sa nilagay luggage. ko sa luggage ko. So, sabi niya, Ma'am, hindi ko tinatanong kung anong sinulat mo sa notebook mo. Tinatanong ko kung saan ka pupunta. Mahihirap nga kasi i-memorize kasi gi-search lang namin sa Google. The way niya kami entertainin, para kami yung may kaso na galing sa bilibid. Yung parang makukulong kami na ini-interrogate niya kami. Hindi naman dapat ganun, di ba? Trabaho niya yan. Dapat maganda yung approach. Kami ng mabuti. Kasi maganda rin yung approach namin. Gusto namin mag-weld eh. Pero, syempre, alam natin, may CCTV ka, baka kami pa ang makwan. Imbis na mapasama pa kami sa immigration, kaya maganda rin yung approach namin. Pero sana, naging maganda rin yung approach nila kasi iba yung babae na nag-interview na sa amin sa immigration eh. Parang sa una pa lang na pagpasok pa lang namin doon, gikuan na niya kami na parang tinakot na niya kami. Parang yung approach niya ba is, para hindi kami magreklamo sa kung ano yung mga yung sinasabi niya, is siya na yung naunang nagagalit, yung parang pabagsak na yung pagsasalita niya. Kaya hindi na rin kami na kung ano lang yung mga sinabi nila, parang nakapag-oo na lang kami. Kasi parang tulad namin, first timer kami na mabibiyahe kami, hindi namin alam ang kwan. So, yung mga process is parang hindi namin alam talaga. Tsaka ang sinasabi nila, masyado daw question sa kanila yung pag-apply namin sa Korean Embassy na hindi kami tinanggap. Oo, yun. Kasi i-question daw yan ng Taipei Immigration. Ito daw, masyado daw. Asa naman to? Kasi pinakalikod yun. Ito daw. Sabi niya, Ma'am, masyado itong questionable. Questionable, sabi niya. Makaalis man kayo dito, i-question pa rin kayo ng immigration sa Taipei. Bakit? Diba? Hindi naman kami na-denied kasi may kaso kami sa Pilipinas eh. 'Di ba? So bakit anong problema niyan? So dahil diyan hindi na kami makakalabas ng bansa kahit gusto namin mag-travel. So asa ng hustisya? Ganyan na ba tayo mga Pilipino? Kung makakakuha tayo ng ganyan, hindi na tayo makakalabas ng bansa kahit afford natin. 1 year namin yung pinag-ipunan, yung gastos namin doon, yung ticket namin, yung airplane fare namin, hindi namin yan hiningi. Pinag-ipunan namin yan ng 1 taon. Tapos goodbye. Natiway kami, hindi nila inisip yun. Hindi niya, ang pa sana doon ko, ang verdict niya kasi na pinakalas na lang na sinabi. Buti sana sinabi niya sa amin na pwede kayong mag-rebook, i-check niyo muna yung mga itinerary ninyo, ganyan. Pero ang yun na nga sinabi niya, yung parang wala nang pag-asa talaga na lalabas kami ng kung let's say ngayon, 8 days kasi yung punta namin, yung vacation, 8 days. Kung sinabi nila na parang i-check niyo muna yung mga itinerary ninyo, itinerary ba? Itinerary ninyo, kung saan kayo pupunta, i-memorize niyo yung hotel ninyo, kung saan kayo, makakaya naman yan at least in 3 days eh. So, pwede naman siyang may rebook yung ticket. Pero, ayun na nga, yung verdict niya na, yung sinabi niya na in the last na hindi kami makakalabas ng bansa kung walang sponsorship.
Saan kami kukuha ng sponsorship? Wala, kaya nga tourist visa, tinatawag na tourist visa kasi wala talaga, usually yung iba, wala silang kamag-anak doon kasi pupunta lang sila doon for vacation, tapos babalik sila ng Pilipinas. Ang ticket namin, back and forth naman yung ticket namin eh. Oo. Hindi naman din masasabi mo yun talaga na, yung parang mag-work ka doon or ano. Kasi ako, may work naman din ako dito sa Pilipinas. No, siya naman syempre may family naman siya dito sa Pilipinas. So hindi mo talaga masasabi na hindi ko alam kung hindi sila naniniwala na hindi rin nila masyadong palaisipan kung ano yung verdict nila sa amin. Yun. What can you say? Tapos nung sinabi na nila na ganun, wala na mental block na kami. Ako parang yung puso ko nahulog na sa sahig. Kasi natungangan na ako kay bangag ako eh. Wala na kami nasabi. Yung mga tanong niya, tinanong niya kung paano kami mag-relatives. Sinabi namin magpinsan kami. Hindi pa sila naniniwala doon. Asan kayo magpinsan? Sa nanay namin. Hindi pa sila naniwala. Anong kailangan namin gawin? Dalitan namin yung mga nanay namin. Tapos tapos dalawa sila eh. I-question pa nila yung ano namin. Pati yung kwintas, yung meaning ng kwintas. Kasi ako, yung parang, ang kwan ko is yung, meron siyang, anong tawag dyan? Infinity. Tapos sabi niya, ano yan, bakit may A, ma'am? Sabi niya, ganyan. Parang ang narason na lang doon is, since Abbas yung name ko is, parang connected siya, Abbas, magkaganon yung baba, okay. Tapos siya, kina-question kasi kina-question yung R. H to. Kina-question din nila. Bakit daw H? Sabi ko, gusto ko yung letter na H. Ano problema doon? Kaya nga, ang dami nilang gi-reason out para lang hindi nila kami palabasin. Para lang yung masabi nila na denied talaga kami na parang hindi namin alam, parang gikwan nila na hindi namin alam yung mga sinasagot namin sa kanila. Kapag sinagot, ganun ba talaga ang tao na pag sinagot mo ng maayos, na totoo, parang hindi ka panipaniwala para sa kanila, pero pag sinagot mo sila ng kasinungalingan, yun yung paniniwalaan nila. Ganun siguro ang kwan nila. So, yan. Yeah. So, pupunta kami we will try to magreklamo sa toll po. Thank you kay Kuyang driver last night, kay Kuya taxi driver, kasi siya yung nagsabi sa amin na dapat daw sinupalpal daw namin yung immigration officers kasi wala daw siyang right para itrato kami ng ganun. Hindi sa right na i-offload kami kasi maraming na-offload, pero the way niya kami gitreat, the way siya mag-talk sa amin, at saka yung sinabi niya na hindi kami makakalabas ng bansa if ever na mag-try kami kung wala kaming sponsorship, hindi daw yun tama. So, magko-consult kami kay Tulpo, itatry namin. I hope na makita namin siya, makausap namin siya kasi nag-google ako kaninang umaga, napakahaba ng pila doon. So, we will try our best. Kahit naman siguro hindi naman asin siya mismo. Meron before kasi siguro mapupunta sa kanila. Meron yun sa front desk net na itatanong nila muna yung issue. Yung issue. Yun na yung pila. So, we'll try our best. Okay. We will try kasi our best. Gusto ng asawa ko mag-lawyer. Sabi ko, huwag na tayo mag-lawyer. Mahalang lawyer. Wala rin patutunguhan. Hindi rin mahalang lawyer kasi nawalan ako ng pera. I-push mo na yan. Diba? Pero ang kwan lang kasi, kahit na i-lawyer mo yan, sasabihin lang ng lawyer, next time mabiyahe kayo, ma'am. So, doon na tayo kay Tulpo. Dumaan na lang kayo sa mga ganitong process, ganyan. Mahirap kalaban ng sarili mong bansa. Yun lang talaga yung concern namin, guys. Yung sinabi nila na hindi na kami makakalabas pag wala kaming sponsorship na dala sa pupuntahan naming bansa. Kasi yung na-offload kami, okay. Kasi maraming na-offload. Sabihin na natin, aminin natin, hindi namin kabisado yung lugar, hindi namin kabisado yung hotel, hindi namin naisip na dapat namin yung kabisaduhin kasi rush na nga kami. Itinerary namin, hindi namin kabisado. Sa amin na yun. Pero, ang concern lang namin is yung sponsorship na sinasabi niya. No, kasi makaka-bad trip na yun na parang magpaplano ka in the future na lalabas ka ng bansa na sa free visa country ka pupunta. Tapos, pag may bigay mo naman yung requirements na gusto nila, ma-offload lang din ulit, madi-denied lang din ulit. So, parang sayang lang din ulit yung effort na tapos magbabayad ka ng hotel, ng ticket. Rush. Tapos yung ticket namin, namin, yun kasi rush yung ticket namin at saka yung hotel. a day ago, 2 days prior yung flight ng yung bawat booking namin.
Tapos ngayon yung ticket hindi siya hindi siya Refundable. unrefundable na siya kasi back and forth. Back and Tapos forth. Taipei to sabi pa- Manila, Aha. hindi namin ang ganito daw, sabi sa Philippine Airlines, kasi pumunta kami doon. Thank you din kay ma'am, kasi gitry niya yung best niya na ma-refund namin or ma-use namin yung ticket pabalik Manila to Davao. Kasi nagamit namin yung Davao to Manila na ticket, pero hindi namin nagamit yung Manila to Taipei na ticket. So, pumunta kami ng Philippine Airlines kasi nag-inquire ako doon if pwede namin ma-refund ang Taipei to Manila. Pero, nalaman ko na hindi na daw pwede kasi nagamit na namin yung one-way ticket to Davao to Manila. And, the worst is, hindi pala namin pwedeng gamitin ang Manila to Davao namin na ticket. Which is sana, hihintayin na lang Namin sa 20. Until sa flight namin. So, Manila to Davao. Ngayon, Pero hindi na daw siya pwedeng gamitin. So, yun din yung isa pa na ipapatulong namin kay Sir Tulfo na kung ano yung makaya nila na itulong sa amin. Kasi sayang din yung magbubuking na naman kami ng ticket pauwi ng Davao. Tapos hindi namin nagamit yung ticket na isang beses lang namin nagamit yung ticket na booking. So sayang din yun. Tapos i-effort pa sana namin na magstay kami ng Manila na at least ng 8 days para lang magamit yung ticket. Bawas na din yun ng Magkano bang ticket ngayon? Ibubuking mo? 3,000 minimum yata eh. Hindi ko alam. Kasi, pwede daw namin i-rebook ko yung sinabi niya. Pwede daw namin i-rebook yung Manila to Davao. Pero magbabayad kami ng $100 each. So, sabi ng... $100 each? Mas malaki pa yata yun sa... Wait lang, relax lang. So, sabi ni ma'am sa Philippine Airlines, kesa mag-rebook daw kami, bumili na lang daw kami ng bagong ticket. Mas malaki pa yung i-rebook namin kasi bibili kami ng bagong ticket eh. Magkano bang ngayon pag hindi rush? Hindi pa ako naka-google. So anyhow, wala na? Yun na? Let's see. Yun lang. Okay, so right now, it's Sunday, October 13 na dapat, nasa Taipei na kami. So our plan now is just to roam around Manila. We will go to Mall of Asia maybe. Tapos, pag napagod maglakad, kakain. Stress eating ulit, just like last night. Hindi na kami nag-video kaya wala na, bangag na talaga yung mga utak namin. Kasi ako kagabi, wala na. Every time nakakausapan ko yung asawa ko, iiyak na lang ako. So, tignan na lang ako ng asawa ko na i-comfort na lang niya ako. After that, mahihimas-masan. Mag-usap naman kami. Kasi nag-process kami. So, call off yung tawag ko sa asawa ko. Tatawagan ko na naman siya. Ikukwento ko na naman yung nangyari. Iiyak na naman ako. So, ang sabi lang niya, it's okay. It's not the end of the world. Sabi ko, parang it's the end of the world the way na yung sinabi ng sa immigration. Yun talaga yung pinoproblema namin, guys. Kasi nagpaplano kami na bad trip na ako yung ganun eh. Parang next year magta-try ulit kami. Pero yun talaga. So, maka-bad trip siya na ilalabas pa. Kailangan talaga namin siyang asikasuhin while nasa Manila kami. Siguro yung mali lang din namin, wala kami, ang dala lang kasi namin nakatibayan dyan sa immigration is syempre yung passport ticket, at hotel reservation. Kasi, yun din pala, nakuha namin yung passport namin from na in-applyan namin ng visa sa Korea is kahapon lang namin nakuha yung passport. Rush. Or yung paalis na talaga kami, napapunta kami ng airport. Doon na nila binigay mula doon naman sa in-applyan namin na agency. Agency mo tawag yun? Travel agency. Tapos, ang mga requirements na binigay namin, yung hindi mga... Hindi nila binalik. Na, yun din, isa pa rin yun sa palaisipan na parang kinuhaan nila ko na, yung mga requirements nila, mga lampas-lampas na yung mga requirements na binigay namin sa kanila. Tapos, denied pa rin kami talaga sa Korean visa. About the Korean visa, nag-provide naman kami lahat. Ako, wala kasi akong work, housewife lang ako. So, nag-provide ako ng bank statement ko, bank certificate, income tax return ng asawa ko, ano nga yung sa work? COE ng asawa ko, bank statement ng asawa ko,
photocopy ng property, ng date of sale ng property namin, passport copy, yung passport, ang show money namin doon is around 180,000. Siya. Ako, and siya is 100,000 kasi 100,000. 100,000. So, 100,000 plus. So yun, kasi nag-google kami na sa mga na-google namin, napanood ko na YouTube vlog, dapat daw 10,000 each Per day. Pero hindi yun galing sa embassy. Yun daw yung ginawa nila. So, yung yung show money namin, I think is more than enough. Pin-provide namin lahat. Ako nag-provide ako, ang requirements nila para sa employed is COE, ID, yung BIR tax. Although yung BIR tax ko is hindi siya stamp ng BIR, pero nagbigay ang office ng transmittal letter. Attachable siya doon sa BIR tax kasi ang sabi sa office namin is yung BIR daw ng kwan is pag marami hindi na daw niya pinastamp isa-isa, yung parang nagbigay na lang ng letter yung or nagbigay na lang ng resibo ang kwan is doon na lang yung stamp sa resibo ng lahat ng mga employee doon kasi virtual kasi sa amin kasi ilan lang kami, mga parang less than 20 lang yata yung nasa kwan doon sa office na kwan, so isang tak lang daw, hindi nila tinataka yung sa kwan. Tapos yun, may transmittal letter, tapos yung pagkatapos na nun hiningian ulit nila ako ng yung transmittal letter at saka yung TOR at diploma, which is provide ko din, pero yung sabi ng lalaki nagbigay ng passport sa amin kahapon, hindi naman daw yung kailangan. So hindi, parang masyado ring magulo yung nag-apply sa amin na travel agency pa Korea. Kasi hindi ko alam kung ano ba talaga yung kailangan nila. Which is complete naman din kami sa kwan, pero siguro mahina lang din sila sa Korean embassy. Wala sigurong palakasan din na kwan. Pero yun na, provided naman lahat ng mga pangangailangan na gusto nila, i-provide naman namin lahat. And kasi so one thing is travel history. Wala talaga kaming travel history, as in kaya nga clear ang passport namin. So, bago yung passport. Nag-decide kami na kailangan namin ng travel history para maka-Korea kami. So, nag-decide kami na magta-Taiwan kami. Now, hindi yung kung tutuusin, hindi naman din yung first choice namin para sa travel history ang Taiwan. Ang first choice namin is Singapore. Magti-3 country kami para sa stamp sana. So, Singapore, Thailand, ano isa? Indonesia ba yun? Malaysia, Singapore, Thailand, Malaysia. Pero gi-compute namin yung mga namin, pamasahe pa lang is nasa 21,000 na. Yung airplane lang na kuan. Tapos sabi niya, ang mahal daw ang cost of living, or narinig ko rin na mahal ang cost of living sa Singapore kasi nga dollar sila. So, X na yon, gi-ko namin. Tapos, naisip namin na mag-Taipei nga kami kasi pareho yung weather. Autumn din ngayon sa Taipei. Kaya nag-Taipei na lang kami. Gi-decide namin na Taipei na lang. Since free visa din naman siya. Visa to arrival ba? No, free visa sila. Free visa talaga. Year, yeah. Akala ko pa visa to arrival kasi siguro kung visa to arrival baka merong ang question pa doon na kuha nila kung parang may interview din doon. Ako, so yun lang. Hindi ko rin makuan kung ano yung iniisip ng immigration officer na yun kung bakit kami dininay. Dahil ba concerned sila na mawawala kami sa country na yun sa Taipei kasi hindi namin na-search talaga yung mga pupuntahan namin. Pero marunong naman kami magtanong eh. May pinag-aralan naman din siguro kami. Siguro naman merong isang tao sa Taipei na marunong mag-English. May customer service din siguro naman din sila doon. May Google Translation naman ang cellphone namin. Translator din naman ang cellphone. May Google Map din naman ang cellphone. May mga taxi din naman kung baga yung mga ibang lahi pupunta sila ng Pilipinas dito, magta-taxi sila, sinabihan nila na ganito na. Hindi naman siguro mawawala yun kasi safe country naman siguro ang Taipei. Sa mismong city lang naman din ng punta namin. So, ano talaga yung reason kung bakit kami gi-denied? Takot sila na mawala kami doon, na mag-work kami doon.
mag-stay lang kami doon, anong gagawin namin doon? So yun ang palaisipan. So at saka yung second is yun nga, kung kukuha kami ulit, kung magbubuking kami ulit sa sa mga free visa country, kung ganito rin ang mangyayari ulit, 'di ba? Sayang naman din yung effort namin. Sayang naman yung mga yung kwan talaga dito is yung pera. Yung pera talaga ang kwan dito. Aminin natin. Sayang din yun eh. Siyempre, hindi naman din yung 1,000 yun eh. Hindi naman din, libo-libo din kaya yun. Ako talaga ngayon, since siya, siguro hindi niya iisipin kasi husband niya is foreigner. Ako, employed lang ako. Employed lang ako, 15,000 din yung ticket. Anong gagawin ko ngayon? Yun. O, di ba? Ako nga na hindi gumastos, yung asawa ko, umiyak ako dahil sa ginastos namin. Paano na lang siya? Paano na lang ako na, palang 2 years hindi lang 1 year 2 years na namin pinagplanuhan ang Korea. Ang Korea. 2 years First ang Korea. time, hindi kami nakapunta ng Korea Last kasi year, kulang sa pera. Hindi kami nakakuha ng passport. Ako hindi pala ako nakakuha ng passport kasi wala akong valid IDs. So last year, last year. Ang nakikita ko pa yata sa Google is 6 months prior, dapat 6 months yung pagkuha mo ng kwan bago ka mag-a-apply ng Korean visa. Hindi. Yun yung parang dapat 6 month your passport is still valid for 6 months pag mag-a-apply ka. Okay. Hindi ko alam yun. Yung kwan ko. Bangag yun. still? Hindi, yung parang nilabasa ko ba? Narinig ko? Hindi ko alam. Yun. Anyhow, we'll end the video here. Parang haba-haba na eh. Edit out na lang to. Don't forget to click the thumb up and subscribe down there. Kahit nakaganito lang kami ngayon. Down there. And please, i-appreciate namin ang mga suggestion, comments. Please kung ano lang yung pwede namin gawin. Please lang po, no bad words kasi ayaw po namin ng bad words. Pero we really need your help. Comments lang. Kung ano yung pwede namin gawin. Kung anong pwede namin gawin. Ito rin. If ang immigration ba is kaya nila kaming iban from going out the country for traveling again. Kailangan talaga. From kasi free visa countries. Yan talaga ang question ngayon. Diyan talaga kami na-stress. So, thank you so much for watching and you all have a great day. Bye! Ay, wala pa!